May nakita ko dito, isang topic ho, mga boss chief sir, eh, naalala niyo ho yung papirma-pirma nila o yung pagpapapirma ho nila, mga kababayan? Kasi may nakita ako ditong nag-post, o ayan, pero alisin na natin, wag na natin siya ipakita, no? Siguro okay lang. Merely, ang pinost niya dito, mga kababayan, dahil daw po doon sa signature campaign na nangyayari dito sa Hong Kong, umabot na pala ng Hong Kong. Dami palang utu-utu dyan sa Hong Kong, ano? Ilang DDS daw ho, kulong. Bakit kaya? Siguro may mga, kasi mismo si Maharlika ho, mga bossing, binabati ko siya na sinasabi po, mismo ni Maharlika, ano daw ho, mga kababayan, ano tawag dito? Budol daw ho. Wag daw magpapabudol. At yung mga nagpirma daw ho doon ay utu-uto. Siguro may mga nakaakibat na pera. May mga samang mga donasyon, etc. O hindi sila humingi ng permiso o permit doon sa Hong Kong. Kaya kung totoo man to, kawawa naman ho, mga kababayan. Kawawa naman, di ba? Kasi madami pong nabubulagan eh. Sabi ni Delia Rosario, may bayad 1K bawat tao kailangan ipapakita ang may pagganon sila. No, sabi ni Jenny Ramos, Mark, wala akong kinalaman dyan. Dito din ako sa Hong Kong. Hindi, sabi naman na natin, Ma'am Jenny, no, madami palang uto-uto doon sa Hong Kong. Hindi naman natin nilahat. Alam naman natin, no, yung mga DDS na yan. Pag sinabi mo na, kain kang eat, kakain agad yung mga yan. Talong ka sabi, madaling mga mautuho mga kababayan merong mga rally, sama kayo. Sama naman sila. Tapos yung pala illegal yung rally, walang paghingi o hindi humingi ng permiso para doon sa mga rally o yung mga pagtitipon na ganyan. Pag nasa ibang bansa tayo, hins pwede, mga bossing, yung basta-basta na lang magsisisigaw ka dyan o magpapapirma ka o mangangalap ka. Pag nakita niyan, syempre tatanungin, saglit lang, ano tong pagtitipon na ito? Ano ang nangyayari dito? May permit ba kayo o wala? Hindi ho pwede kasi yung ginagawa natin sa Pilipinas. Na tipo, sige, mag-organize tayo. Saan tayo magkikita-kita? Dito sa lugar na to. Okay na yan. Sa ibang bansa ho, hindi ho. No? Madaming bawal. Bawal yung yung may tinatawag na yung, kumbaga, magkumpul-kumpul kayo. Tapos may aktibidades kayong politikal. Dehins edewup ho yun sa ibang bansa. Sabi ni Hil Belando, PBBM dapat one-term Ayan na sinasabi natin. Yan ang sinasabi ko ho lagi, mga kababayan. Huwag nating hintayin ang mga Pilipino na sumigaw kay Pangulong Bongbong Marcos na isa pang termino, humihingi pa. Bakit to? Kasi mga boss chief sir, nakikita nila maganda ang ginagawa ng ating Pangulo. At natatakot sila na kung sakali na iba na yung Pangulo, hindi ituloy. Yung mga pagpuksa, yung mga pagsupil, yung mga papakulong diyan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Di ba? Diyan ho mismo sumasabla yung ating gobyerno. Yung tipo bang, okay, iba na ang mamumuno. Lahat ng inumpisahan na alam mong matatapos na para sa ikauunlad, para sa ikatatakot ng mga uupo, ng mga susunod, biglang hinto, biglang stop. Kasi kaibigan ni ganito, kaibigan ni ganito. Eto ho, kay Pangulong Bongbong Marcos, kitang-kita po natin yung political will niya na talagang ang hangad po supilin, ubusin, ikulong yung mga magnanakaw. Sabi ni Ma'am Jenny, bakit nila tinitingnan passport mo? Mamaya gagamitin pang kalukuhan mo. Mamaya pinicturean, ano? Di ba? Mamaya pinicturean. Si ano to? Tapos, eto, ganito pwede to. Di ba? Pinicturean yung passport mo. Check! Ganun. Tapos ngayon, gumawa ng account ng Facebook. No? Siyempre, nandun sa passport, nandun yung pangalan mo, ganito. Kunin ko nga yung mga picture nito doon sa Facebook. Gagawa ng bagong account sa Facebook. Tapos, mga scam. Paano yun? Tapos, kapag ka ng scam, ang sasabihin
Eto, para sigurado ka na eto talaga ako at ako talaga itong, ano na 'to, eto ang ano ko, passport ko. O se-send yung picture, 'di ba? Eh, yung mga mauuto naman kawawa naman ho, mga bossing. Ganyan. Kaya siguro dahil diyan kaya kulong. Sana ho, para sa akin, mga boss chief amo, sir, makalabas agad sila diyan, 'no? Makalabas agad sila, huwag silang magaya matulad sa dating Pangulong Duterte. Sabi ni Leon Napal, "Anong ganda, mastermind yan si BBM, hangad." Oh, hangal. Iwas diyan, nilaglag ang kasama niya. Sige nga sir, na ano lang, gusto ko lang maliwanagan, 'no? Hindi, ito seryoso mga kababayan. Ayan, binasa ko yung kanyang komento. Gusto ko lang maliwanagan at gusto kong matutunan kung paano nyo nasabi na mastermind. Sige nga, konting explanation lang. Kayo, binibigyan namin kayo ng laya na makapagkomento dyan para sabihin kung bakit ninyo nasasabi na si Bongbong Marcos ang mastermind. Hindi kagaya ito nung mga DDS na mga vloggers na kapag kayang nagtanong at hindi pabor, binablock, tinatanggal, sinisipa. Dito, open, sige, i-komento mo dyan kung paano mo nasabi yung mastermind. Baka wala kang masabi. Samahan mo na din nung ebidensya. No? Yung tipo bang, eto, proyekto ni Bongbong Marcos ito, ganito, ganyan. Pero hanggang ngayon, wala pa din tayo nakikita sa mga miski sa mga balita. Wala tayong nakikita na masasabi na etong tawag dito, proyekto na ito ay kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Mga bossing, ganun lang ho yun eh. Lapagan ng ebidensya. Hindi pwede yung ganyang pasalita-salita. Pangkupal na mga DDS lang ang naniniwala sa mga ganyan. Yung yung kayo-kayo nag-uutuan. Ayan, sabi ni Jenny Ramos. Baka narinig niya lang din sa mga kagaya niyang uto-uto na fake news yan. Dito, lapagan ng ebidensya. Kapag ka-ibinlog ko, lagi akong mayroong ipinapakita na mga ano sa inyo, na mga materyales. Di pwede sa panahon ngayon. Yung ganyang estilo ho, mga kababayan, na laway-laway lang. Wala mangyayari diyan. Kahit na paulit-ulitin mo, sabihin mo nang sabihin, "Oy, kasuhan si Bongbong Marcos, kasuhan si Bongbong Marcos." Bakit nga kakasuhan? Kasi nga ganito, yan ang mastermind. Paano mo mapapatunayan at ano ang suporta mo, masusuporta mo diyan sa sinasabi mo na siya ang mastermind? Pagka wala. Di po ba? Ganun lang din yung kay Martin Romualdez. Paulit-ulit to, yung mga DDS, no? Paulit-ulit mga DDS. Martin Romualdez magnanakaw. Pengi nga ebidensya. Wala na may papakita. Paano yun? Kapag ka ganun, walang pag-uusapan. Di ba? Kami, hindi namin ibinablog dito yung tipo bang ayon sa aking puting ayon sa aking puting ganito. No? Diba? Hindi kami nagbablog sabi po nung ganito ko, no? Tapos kunyari, hindi pa pangalanan yung nagsabi sa kanya. Wala kaming vlog na ganun dito. Laging may nakalapag na ebidensya para, pag tinanong nyo kami, meron kaming ipapaliwanag sa inyo. No? Wag tayong yung tipo bang laway-laway lang tapos magdedebate tayo. Kapag ka wala ebidensya, uulitin ko, stop agad. Mga bossing. 'Di ba? Uto at ungas ang mga yung mga grabe naman si Jimbert Ferrer. Uto at ungas. Yung mga Duterte na yan. No brain kasi yung mga yan.